mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back. Masyado na po tayong matagal na hindi nagkita dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? Dumaan ang mga matitinding bagyo at may lindol pa. So ngayon lang tayo ulit nakabalik dito sa paggawa ng video. Medyo na busy-busy lang tayo, na busy-busy lang inyong ka-antrip. So anyway, meron po akong i-share sa inyo na kapupulutan po ng aral, lalong-lalo na ng mga baguhan pa lang dito sa business na ito. So, kanina lang ito nangyari. Naging, kumbaga, pera na, naging bato pa. Pero, mas higit na, mas dadami pa ang magiging pera mo kung hindi mo ito ginawa or hindi mo na-take advantage ang ating mga customers. So, ganito kasi yun, may bibili sana kanina ng fuel injector ng pang Mio. So, medyo mahal yung presyo ng pang Mio i125. Ngayon, medyo malayo kasi siya dito, nasa barangay. Ngayon, tinanong ko siya kung paano siya nag-come up, kung bakit bibili siya ng fuel injector na ng kanyang Mio. Ang sabi niya, kasi nagtanong-tanong daw siya na medyo palyado daw yung motor niya, walang puwersa. Kaya, yun ang naisip niya at may mga nakapagsabi sa kanya na palitan ng fuel injector. So, sabi ko, sinabi po ba yun ng mekaniko? Hindi daw, natawa lang siya. Hindi, nagtanong-tanong lang ako, ma'am. So, sabi ko, medyo mahal ito. Kasi pag nabuksan mo na ito, dahil nakasealed yung fuel injector ng pang Mio ay, sabi ko, no return, no replace, no exchange, no refund, ito siya. Kasi belong ito doon sa mga hindi ko nire-refund, replace na klase ng mga items. Kasi nga, ayun, may mga kasi, may tendency kasi na masira kapag ite-testing lang at ang gagawin ng iba talaga, gagawin lang nilang testingan kung yun ba talaga ang sira or problema ng kanilang mga motor. So sabi niya, sige lang ma'am, bilhin ko na lang kasi yun naman yung sabi nila. Sabi ko, hindi naman po mekaniko ang sa'yo niya, nagsabi talaga na yun na ang bibilhin, na yun na ang problema, hindi pa na troubleshoot. Sabi ko nang ganon, i-check nyo po muna yung kanyang fuel filter. Kasi isa din yun sa mga dahilan kung bakit walang puwersa or parang hindi makaarangkada yung inyong motor. Huwag po kayo mag-come up kaagad doon sa fuel injector kasi mahal ito, magastos. Kailan patingnan nyo sa mekaniko or kailangan talagang papuntahan nyo doon sa kakilala nyo kung marunong siya na yun talaga yung problema ng motor mo kasi napakalaking sayang po ang pera kung hindi ko na i-refund, i-replace. Sabi ko, ito na lang po muna yung bilhin mo, itong fuel filter at itry mo po muna yan. Ngayon kung hindi pa rin gumana yan, sabi ko kasi ang fuel filter ay nagkukos din yun ng palyado na parang walang puwersa yung motor mo. Tapos titingnan din yun ang fuel pump. Sabi ko maraming yun dapat i-consider kung bakit ganun siya. Kasi ito napakalaking sayang kung talagang bibilhin mo na at hindi mo magagamit at hindi ko na rin i-refund, i-replace or i-return or exchange of item. So, ayun, nagpasalamat naman siya na na-realize niya na ay oo nga medyo mahal, patingnan ko na lang muna. So ayun, sabi niya, sige ma'am, ito muna yung subukan ko, yung fuel filter nga. So mura lang yung fuel filter, di ba? At least kung hindi man yun, kasi nasa 2 taon na rin daw na hindi napalitan. So sabi ko, ito muna ang first remedy, fuel filter mo muna kasi baka barado na rin yung iyong fuel filter. So ayun na, nagpasalamat siya. So, anong impact nun sa atin as may mga shop owner, di ba? Mas magtitiwala sila sa atin kasi hindi lang tayo nag-iisip na mapipirahan or makabenta sa kanila. Imagine mo, medyo malaki yung halaga ng fuel injector na na magandang brand kasi ng Mio i125. Pero hindi ko siya pinagbentahan. Isa pa kaninang hapon. Gusto niyang bumili ng carburetor ng pang Badja City 150 Boxer. Ngayon inutusan lang siya, taga malayong barangay siya. Tapos dito napunta siya, minessage siya na magpapabili ng carburetor. Nga lang, hindi niya sure kung Boxer ba or yung carburetor na City 150 na yung hindi Boxer, yung kasunod ng 125. So, hindi niya makontak kasi walang signal doon sa barangay nila sa looban. So, sabi niya, sige lang ma'am, bilhin ko na lang kasi inutos lang din sa akin. So, sabi ko, sayang din sir kasi taga malayo ka pa. Baka hindi mo magamit, sayang din. Ngayon, hindi ko to ipapadala din sa'yo kasi nag-iisa na lang to. Kasi baka hindi mo maibalik ka agad bukas kasi nga taga malayo pa siya, malayong barangay pa siya. So sabi ko, pakisigurado mo na lang po muna doon kung pang anong motor ba talaga yung binauutos sa'yo since hindi mo nga siya makontak at wala namang signal.
Ngayon, hindi na iklaro kung pang Boxer or pang City 150. Basta, Badya 150. Eh, diba may Boxer at saka hindi Boxer. So, sabi niya, sige lang ma'am. So, sabi ko, medyo mahal din ito. Mahal din ito, kuya. Hindi ko pwedeng maibigay sa'yo kasi sayang naman. Hindi ko siya pwedeng ipadala kasi baka hindi mo maibalik agad kinabukasan. Isa na lang tong aking pang Boxer ay sayang naman kung hindi ko maibenta at hindi mo maibalik kaagad. Tapos kung hindi mo maibalik at hindi mo magamit, sayang din. So actually, at the end of our usapan, nagpasalamat din siya na oo nga mas mura ang gasolinang gagastusin niya pag bumalik siya, nadala na yung sample niya compare doon sa sa bibilhin niya yun, tapos hindi ko natatanggapin kung maglampas kinabukasan yung kanyang yung pagbalik niya or pa-return niya kasi isa na lang yung item, 'di ba? Sayang naman kung patutulugin niya doon sa bahay nila. Paano kung may gusto pang bumili tapos wala na ako mabebenta kasi isa na nga lang yung stock na yun, tapos dinala niya, walang kasiguraduhan kung kasya or ibabalik niya ba or hindi. So at the end of our usapan naman din ay na-realize niya na rin na parang tama nga naman, sayang din kung hindi niya magagamit. Kasi ang plano niya, pasasaulian niya daw. Sabi ko, mahirap po pong mapasaulian yan kasi medyo mahal din, mataas ang presyo. Kung pasasaulian mo yan, kung hindi yan ang gagamitin mo, malamang magda-down price ka. So, malulugi ka, sayang naman. Pwede ka namang bumalik bukas, dalhin mo po yung sample para sigurado ka po kung ano talaga yung pinapabili sa'yo. Since naman talaga ibinilin lang sa'yo, hindi nga lang klaro, basta't daw, Badya 150. Hindi naman alam nung inutusan na may Boxer at yung may City 150 lang. So, yun yung mga mga ka-trip, yun yung mga may aral. Marami kasi, may mga may mga customers din, 'di ba, na minsan nagsasabi dito sa atin na kung kayo may mga shop owner na basta't binigyan lang siya, basta't pinagbentahan, hindi naman pala yun para doon, mali naman pala. Tapos ayaw nang papalitan, ayaw nang tanggapin for return, for exchange kasi nabuksan na. So, sa akin naman dito mga ka-trip, once na parang kasalanan namin, halimbawa, may dala siyang sample, mali ang naibigay ko, kagaya din kanina, stator, ng pang Euro 125 yung kanyang kailangan. Ngayon, mayroon ako, yung TMX 125, pareho talaga sila, parehong 5 wires, parehong non-battery operated, parehong 3 butas, pareho ang kulay ng wires, ang pagkakaiba, ang gitna. Ang gitna nila mismo, 3 ang butas, pareho ang laki, pero yung gitna dito sa magneto, sila yung magkaiba. So, yun ang hindi ko na sukat, hindi ko na pansin, 'di ba? So, paano, 'di ba, kung hindi mo papalitan yun? Kung kahit pa nabuksan or kung hindi mo i-refund kung wala ka na. Kasi kasalanan mo yun, may dala siyang sample. So, sa iba kasing mga shop, kahit na sila yung may pagkukulang or pagkakamali, basta't nabuksan na, hindi na pinapalitan. Kasi may nagbili nga dito ng kable. Ang binibili niya is pang Euro 150, maikli. Tapos, yung binigay sa kanya ay iba. Nabuksan niya na, ayaw ng palitan. Pagdating sa mga ganung part kasi, pag sinabi naman kasing na no return, no replace kapag na hindi na intact yung kanyang packaging, pwede naman yun. Pero, konsensya na lang kasi yung umiiral sa amin doon na lalo na kung mga malalaki ang halaga, paano naman hindi na sila makabili, 'di ba? Maliban na lang doon sa may mga kondisyon talaga na may mga items talaga na kawawa din naman, 'di ba? Kung hindi natin maipalitan or mai-refund kung tayo yung may pagkukulang. Nakukonsensya ko at naaawa. Kaya pag may mga ganun, lalo na sa mga no return, no replace, no exchange, pag hindi sila sigurado, hindi ko talaga binibilhan. Ay, dito ang pagkakaiba, sila yung namimilit na sige naman, pag mga halagang 200, ganyan, okay lang naman. Sinasabi ko, kaya mo po bang i-take ang risk? Ganyan, kahit yan halagang 700, kasi hindi ko sila pagbibilhan 400, hindi ko sila pagbibilhan, sila yung namimilit. Kapag hindi sila sigurado, hindi ko sila pinagbibilhan. Kaya ayoko nung masayang yung pera nila, tapos yun yung mga items na no return, no replace, no exchange. So, sinisiguro ko talaga sila kung kaya nilang i-risk yung ganong condition para doon sa binibili nila. So, mas nagtitiwala kasi ang mga customers pag ganon. Tapos, pagdating dyan, mga battery, yung iba, bibili na lang ng battery, tatanungin ko pa, bakit po battery ang bibilhin mo? Ano bang ayaw gumana sa motor mo?
ayaw daw gumana ng busina, mahina na daw siguro kasi ang hina na ng busina, ganun. So sabi ko, ipa-check nyo po, mas mabuti. Kasi ang halaga ng battery, magkano lang yung pa-troubleshoot, diba, kung titingnan nyo. Tapos, chine-check ko ang battery. Ako mismo, chine-check ko ang battery. Malakas po ang battery. Ibig sabihin, hindi po yan battery ang may problema. Ipa-check nyo na lang po kasi baka switch lang. So, yun, pag ipa-check, minsan fuse lang, yung minsan, switch lang o laking tipid, diba? Nagpapasalamat sila kasi hindi ko sila tinitake for granted na basta lang mabentahan or basta lang makapera galing sa kanila kasi nga sayang din naman at saka kawawa din, lalo na dito sa lugar natin. May mga lugar lalo sa probinsya, diba, na talagang yung pera nila is yun lang, tapos mali pa, ikaw na nagbenta, ikaw yung nagkamali, lalo na kung may sample, tapos hindi mo i-replace, i-refund, i-exchange, napakalaking sayang, kawawa naman. So, yun lang mga ka-antrip ang ma-share ko sa inyo. Sana nakapagbigay ito ng konting input din para sa mga baguhan pa lang. Thank you. Please like this video. At kung patuloy pa rin po kayong gusto mapanood ang mga videos natin, ay mag-comment lang po kayo. Kasi feeling ko wala nang interesado sa ating mga topic at na-topic ko na lahat. Bye! See you next time!